Ano ba? It's 9 o'clock na! Hello mga ka-char, nandito na naman po tayo sa... Nasaan tayo? Papatoy-toy. 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 Oo, ayan. At dito na siya! Ang corny. Hindi kami ganyan kanina. Sobrang saya namin. Kapag niya na kayo Tama. Oo. Hello po mga ka-chismis. Yes. May pag-uusapan na kami ngayong gabi na isi-share namin. Ayan. O bakit? Pag-uusapan namin kung paano siya naging legal dito sa New Zealand. Kasi oo. So pumasok siya dito na lumangoy galing sa Pilipinas. Saka ba galing kasi? Yung totoo. Sa Pilipinas! Sana naman i-briefing mo naman. Oo nga, yan. Oo nga, ito. Wala pong briefing. Hindi ano uso. talaga to, impromptu. Impromptu lagi. Dapat meron mga interview questions. Hindi, sisimulan natin. Kailangan yung mga hindi ka nakakapag-isip Oo. kasi nangalingan. Kasi baka sabihin lang gawa-gawa. Oo. So, ito na nga. Ano bang major mo muna bago ang lahat? Yes. Bachelor of Elementary Education, major in General Education. Okay. So, in short, ang experience mo talaga ay? Primary. For how many years? Siguro 3 years kasi matagal ako nag-sub eh. So, 3 years teaching experience sa public school to. Lahat. Mix, public and private and center. And everything. Ano yung center? Meron kasi akong experience sa SPED center as behavioral center ang therapist tawag. and SPED teacher. Okay. So, ayun. Pero in total, yung teaching experience, 3 years lang. Nasa 3 years na, more or less. Oo. Tapos, before that, kailan ka ba graduate? If you don't mind. 2018. Pumasa ako 2019. Tapos, nagsimulang nag-sub 2020 hanggang 2024 na permanent ng late 2024 November. Tapos, hanggang ngayon. Ay, okay. Okay. Mm-mm. So, pero, pagka-graduate mo, talagang teacher ka lang. Yes. Okay. Pero, sige. Huwag sinungaling. Hindi kasi, Sige. hindi kasi, before ako magpasok sa, di ba, bago pumasok sa teaching, Kumpirma yun. Alam mo? Oo. Ngayon nakikita ko na yung mga kwento nila. Taga-kumpirma. Kasabot ako lagi. So, may ginagawa siyang masama. Idadamay ka. Hindi sure na medyo alanganin. Bigla sa akin. Pero, ayun na nga. So, amoy kimchi na naman po tayo. pwede mo i-limit natin yung pagbubukas ng Teka lang. So, ayun na nga. I-share namin for today's video actually yung experience niya kung paano siya nakarating dito. So, honestly, or in reality, hindi niya talaga plinano mag-abroad. Tama ba ako? Yes. Well, nagkaroon lang ng opportunity kasi nga yung sista is nandito na, so why not, diba? Try. Oo, why not try? Kasi nga, sa 10 sinabi mo, lahat ayaw niya. Tama? 10 yung sinabi ko, 11 yung hindi niya Ayaw sinunod. niya, oo. Yung ayaw niyang gawin. Oo. Tama? Oo. Tapos, at the end of it all, nandito pa rin siya. Sumusunod pa rin siya. Oo, yan. Kasi nga, naalala ko sino nag-a-apply. Ready na lahat, pero mamaya, may kulang pala. Tapos, okay. Anong gagawin ko sa kapatid mo? Tapos yan. Kasi Pero naman, ito naman ang explanation doon, kung bakit hindi ora mismo sumusunod ako. Imagine mo, meron kang bagong, may toy ka na nilalaro. And then sabihin ng toy mo, ito naman laruin mo. Ikaw ba, bigla na lang, wow, diba? Yung nandun ka sa moment. Tapos bigla ang iaali. So, syempre, i-detach mo muna yung sarili mo doon sa bago ka lumipat sa Oo. Ganon. 3 taon yan nilaro. Oo. Pero at least sumakses naman siya, di ba? Antayin mo lang tamaan. Oo, yung timing. Tumiming lang daw siya. O, sige. Sige. Pinalasan mo na yung hirap. Oo. Sorry, naghahang ako. Kasi naisip ko, yung experience mo na 3 years, in reality, talagang konti naman talaga yung experience na yon. Tama? Kasi usually, yung ibang mga nagtitake ng opportunity abroad will be like 5 years na in the
in the sector or dun sa education system, sa public or private. And then, yung iba nagtatry na to go into student visa, 'di ba? At hindi naman kami against sa student visa, pero parang kung may chance naman na magkaroon ng job as teacher sa ibang country, why not? Naisip mo ba yung katulad kay Jing na mag-try din sa US? Or hindi? Never. Kasi nga hindi ka naman... Parang hindi ko naman kasi siya need. Kasi nga, in the first place, yung kami dalawa ng partner ko is nasa government naman. Kumbaga, settled naman na kami. Tapos wala pa kayong anak. Tapos wala namang someone doon na kailangan kong puntahan. So, dahil nga nandito na siya sa NZ, nagkaroon lang ako ng idea na, okay, why not? Try. Ganon. Tama. Sa US, sino naman ang puntahan ko doon? Tama. O yung kaluluwa ko naiwan doon. Visit naman eh. Pero, ayan. So, yung journey mo dito, mahirap ba? Para sa akin ha, madali. Kasi alos lahat ng process ng mga kapapilan ko, ang bibilis lang. Okay. Oo, unlike doon sa mga naririnig mo na ilang buwan inaantay yung mga visa Ay, nila. yes. Ganyan, diba? Stop kita doon. Sa NZQA, gaano katagal yung process? Parang... Tumigil na naman. Kasi... Hindi, parang yung NZQA okay lang. Hindi, di ba yung NZQA parang hindi. One day. Yung NZQA. Tapos yung teaching council, hindi, NZQA. Kasi nga, kaya mabilis yung sayo, kasi hindi ka na hindi na siya nag-West. Tama? Thank you, BPSU. Yes, thank you, BPSU. Ninong. Ano yung BPSU? Sir, ako niya. Bataan Peninsula State University. Orani Campus, yes. Sa aming former professor, Mr. Pablo Acuña. Yan. Lagi siyang, Thank you, Mr. yung Pablo mga Acuña. kailangan namin talaga na mga papers. Sa BPSU. Siya talaga tumutulong sa inyo. Yes. So, paano, yung process sa BPSU, sa Orani Campus, ano yung thankful ka doon na mabilis? Kasi 'di ba West nga, pag West is, one, kailangan mo magbayad. Pangalawa, kailangan mo antayin yung kung kailan ipapasa ng university sa West yung documents mo. So in your case, ano yung ma-advise mo? So pinasa natin yung NZQA kunyari kaninang 10 AM. Tapos in-email mo yung BPSU. Oo. Ganun ba? Oo. Kasi para kasi hindi kasi ganun ka common sa kanila yung nagpapa-assess para sa NZQA. Okay. So, para mas madali kang ma-approve, mas madali nilang i-email yung, sino ba yung i-email nila doon? QRS and para mas mabilis nilang ma-approve or check, ma-verify yung document mo. Mabigay ka sa kanila ng parang guide na ano ba yung i-email nila, ano yung dapat na laman ng email. Ano yung details mo. Sa akin, naging madali kasi nga, yung sister ko, same campus kami, same school, so meron na silang history ng email na ikakopy na lang nila doon para sa akin. And Ganon. remember, diba, you sent an email to the QRS team. Asking them if they could email BPSU requesting for the verification. Kasi, di ba, kapag when we apply for NZQA, we have TOR, diploma, na nag-state na ito yung nataas mo. So, ang ginagawa natin, we upload our documents, including yung passport, dun sa website. Tapos, 3 ways of verification. First verification is through university or college email na dapat hindi gmail.com or yahoo.com. Tama? Yes. Dapat kung BPSU, bpsu.edu.ph, kung ganun yung domain ng school. Tama? Tama ba ako nang intindi? Yes. Tapos yung second verification is through West. Yes. Tapos yung isa pang verification, di ako sure, basta parang 3 yung verification or kung hindi man 3, 2. Tama? So sa'yo, naging madali yun kasi in-email mo si QRS enquiries. Yun yung email ng NZQA. Tapos, tsaka ayun na, nakatulong kasi may history na sila sa sister ko. Binanggit ko rin yun, yung pangalan ng sister ko para, okay, hanapin na lang namin yung email na to. Tapos, pero nung time mo, hindi naman kinailangan ng West, di ba? So, hindi. Pero kasi, nung sa BPSU naman, yung binanggit niya na verification, yun naman yung sa pa-US. Ay, IFCS. Ay, okay, Yes, sa IFCS. So, alam talaga nila, talagang di minto to. Itong mga goroste na to. Ay, okay. So, yun po. So, sana makatulong yung part na yun na maganda rin na
paano ba? I-enlighten natin yung mga universities na ganito yung verification. Kasi, hindi din nila alam. Very confusing talaga sa kanila yung mag-ask ka ng verification. Lalo, sila yung i-connect mo dun sa, halimbawa, sila yung i-connect mo sa New Zealand. NZQA. So, wala talaga silang idea minsan. Oo. Kaya wag din tayong magtaka. Yes. Diba? O kung ba't matagal. Wag mainit yung ulo. Oo. Pero in fairness naman din doon sa BPSU, very, sila. Approachable. Oo, approachable. Pero may tanong ako, yung ganun ba, pag nagpapa-verify, may additional fee? Parang wala akong matanda, parang wala naman. Kasi nga email lang. Parang diba? Gagastusin mo lang doon yung pagpapa-authenticate ng TOR at diploma mo sa kanila. Sa kanila, hindi sa lawyer. Hindi. Pwede din kung sa mag-lawyer ka. Okay. As long as alam mo na, dala mo naman yung original document. Sa'yo ba ganun ginamit mo? Sa lawyer? Kasi siya nag-lawyer siya, oo. Ako kasi nung time mo nga, wala pang ganun sa NZQA. Nito lang yun parang... So, ang naalala ko lang na request ko ay yung practicum. Ay, okay. Para sa teaching council naman. Yung teaching council mo, gano'n naman katagal? Parang mabot din ng... 1 week? Hindi naman. 1 month. Month, oo. Matagal yung... Ang mabilis kasi sa kanya, NZQA. Okay. Sa akin kasi ang mabilis yung... Teaching council. Oh, yes. 1 day lang talaga sa'yo, no? Parang umaga nagpasa tayo, tas hapon, Buenas. Oo, tama. Parang 3 weeks lang yata din yung akin. Oo, basta hindi matagal compared sa na-experience ng iba sa NZQA. Tapos, ako kasi, ang ginawa ko sa case ko noon, lahat is pinatatakan ko sa lawyer. Para lang wala nang babalik. Alam mo yon, yung justice of peace dito. Tapos, after nun, so ayan nga, nahirapan ka bang mag-leave? Mag-file ng leave sa Pilipinas? Sa DepEd? Matagal pa rin ba yung process? Actually, kung wala kang reason na emergency, hindi. Mahirap. Yes. Kasi nga, ako, tulad ako, yung case Oo. ko, yung time ng pag-relieve ko is may pasok. Ay, oo nga naman. Siyempre, may iwan mo din yung mga bata. Parang ang ano mo lang is mag-visit, no? So, yes. So, actually, yun yung experience niya. Mahirap i-approve yung first attempt niya na mag-leave. Kasi walang urgent na dahilan daw. Okay. Tsaka isa pa kasi din, parang kulang sa time yung binigay ko sa kanila. Parang halimbawa, alis ako ng 2 weeks, tapos napasa ako. 2 weeks lang ang binigay ko sa kanila na. Naalis na ako. Kailangan ko na umalis. Okay. And then, syempre, thank you Lord pa rin kasi napabilis pa rin yung process. Nagkaroon kami ng personal reason para makarating siya dito, though hindi siya ganong maganda. Pero that experience opened a lot of doors. Okay. Ngayon, magkasama na kami. Truly. Yes. Thank you, Lord. Yes, Tsaka ang thank you, laki-laking Lord, bagay pa kapag rin. ka magli-live kayo kung yung yung mag-aasikaso ng live mo is approachable din. Tsaka yung talagang i-help ka. No? Pero sa school ko naman, okay naman. Shout out Sa inyo. Salamat. sa mga AO. Oo. Salamat sa mga tumulong. Yes. Sana na inintindihan nila na yung teachers minsan gusto rin talaga ng bagong environment. Yes, for greener pasture talaga. Oo. Ay, masingit ko lang since usapang DepEd tayo. Kasi yung teaching registration, kailangan yung mga documents ay anong tawag doon? Seal. Sa lawyer. Notarize. Naka-notarize. Pero ako, nung nag-ayos ako, malaking tipid din kasi yung mga documents na galing sa DepEd, ipa-notarize, hindi naman notarize. Nakasil. Certified through Nakasil. copy nyo dun sa principal. Oo. At Kasi- may seal may seal. Yes, kasi kung 150 or 50 Per per page. document, di ba? Magkano tipid din yun. Pero ako naman, ang marirecommend ko lang din, kung halimbawa lang sa mga mag-visit visa or anything na pupunta dito, kung sakali lang, na dito na mag-aayos ng documents, kung sakali lang ulit, parang dito kasi may justice of peace. Yes. Na libre. Okay. So, ikaw, hindi ka dumaan sa mga OWA, tama? Kasi visit visa ka pumunta. Again, disclaimer lang, hindi naman lahat ng nag-visit visa is pinapalad or nakakuha ng trabaho agad. Or nabubudburan na. Siyempre, madami din pong dasal.
At saka, syempre tiyaga at tiis. tiyaga, tiis.